Nakapag-set ng first career triple-double si Tyrese Haliburton sa quarterfinals ng in-season tournament. Sa first half, naka 10 points si Haliburton pero sabi niya hindi siya katulad ng dati dahil inaatake nga siya ng opensa at hindi rin siya makagalaw na maayos, hindi rin siya makahinga na maayos. Ang ginawa ni Haliburton nung halftime, nag-take siya ng inhaler. Usual naman kasing nakikita yun sa bench kapag naghahabol sila ng hangin or gumagamit sila nun sa locker room. Prior din sa game na yon kontra Boston, ni-report ni Woj na likely out si Haliburton dahil sa sakit. Hindi ko lang ma-check kung merong asthma si Haliburton pero nababasa ko dati sa Reddit meron. Hindi ko lang sigurado kung totoo yun. Pero si DeAndre Hunter, Dominic Wilkins, kahit si DeAndre Jordan may asthma. Kaya kalimitan gumagamit sila ng inhaler at minsan din hindi sila nakakapaglaro. Nung second half, nag-take over si Haliburton lalo na nung fourth. 4-point play pa ang ginawa niya. May total siyang 26 points, 10 rebounds at 13 assists. Si Buddy Hield nasa 21 points. Iintayin na lang nila ang mananalo sa laban ng Knicks at Bucks. Sa Boston naman si Tatum 32 points at 12 rebounds. Si Brown nasa 30 points. Si Kristaps Porzingis hindi nakapaglaro dahil sa calf injury. Sa report ni Woj, babalik si Kristaps within this week. Kung nakapasok sila sa semifinals, may chance umabot pero nilaglag nga ng Pacers. Since November 24 pa ang injury ni Kristaps na nakuha niya versus Orlando Magic. Nasa 2 linggo na rin yun. Ang advantage lang doon ng Boston dahil merong in-season tournament, nasa 4 na games pa lang wala si Kristaps dahil sa scheduling. Wala pang nilalagay kung kailan ulit ang sunod nilang laro sa scope ng in-season week. Dahil kalimitan sa 1 linggo or sa loob ng 7 araw ang Boston, merong nasa 4 na games. Ina-update din naman ng ESPN sa ngayon yung schedule sa in-season week. So far, 4-1 ang record ng Boston kapag wala si Kristaps sa kanilang lineup. Ang Pelicans naman ang unang nakapasok sa semifinal sa West kontra Sacramento. 30 points, 8 rebounds at 6 assists para kay Brandon Ingram. 23 points naman para kay Herb Jones, 17 para kay CJ McCollum. Nagkainitan pa kanina si Trey Lyles at si Jonas Valanciunas. Dahil noong second quarter, susuntukin sana ni Lyles itong si Valanciunas, sumablay. Yung komento doon ng mga fans, sabi nga nila, sinubukan niyang banggayin yung isang big man na papalagan siya, na kunwari walang nangyari. Sinabi pa ng isang fan doon, sumuntok tapos natakot. So nabigyan ng technical si Trey Lyles sa game na yon kontra nga dito kay Valanciunas. Pero dapat automatic ejection yun dahil base sa rule ng NBA kapag sumuntok ang isang player, tumama man yun or hindi, automatic ejected at 1 game suspension. Nasa rule yun. Yung kay Tito Rudy naman at kay Kyle Anderson dati, magka-teammate naman daw sila Kaya ang ginawa na lang, pinauwi ng team si Rudy Gobert. Sa game din na yon, may isang fan ang pumanaw. Sinabi sa report, nung first quarter, merong isang fan ang nagkaroon ng medical emergency at sinubukan pa yung i-revive. Pero after nga ng 20 minutes, sinabing doon na pumanaw. Hindi rin aware ang mga players tungkol sa nangyari na yon. Sa West bracket pa rin, magtatapat naman ang Suns at Lakers sa susunod. Base sa report, si LeBron ay merong calf injury na hindi pa sigurado kung makakalaro siya sa game. Nakalagay kasi doon questionable. Samantalang sina AD, Hachimura at Jared Vanderbilt probable. So malaki ang chance na makalaro sila. Si LeBron lang ang nilagay nilang questionable dahil matagal na ang injury na yon. Nakuha niya pa yon since mid-December. Ina-upgrade lang siya after shoot around. Sa Suns naman, good to go di umano si Devin Booker base yung kay Coach Frank Vogel. Questionable naman si Eric Gordon dahil sa knee injury. So far, wala namang binanggit doon kay Kevin Durant.